Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 18, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na ang mga alagad ay nasa bangka. Malayo na sila sa pangpang. Alam mo yung nasa kalagitnaan na sila ng kanilang journey. Sabi nga ay 5 to 6 kilometers. Kaso noong mga nasa gitna na sila, ano yung description? Biglang lumakas ang hangin. Alam niyo po, itong mga alagad na ito, sina Pedro, yung mga magkakapatid, mga mangingisda ito They were experts pagdating dito sa paglalayag. At hindi sila basta-basta susuba sa pampang kung alam nilang may bagyo. Kaso ito ang nangyari. Biglang lumakas ang hangin. Hindi nila natantya na magkakaganito pala. Kaya naman sa gitna ng takot nila, nakita nila na si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Napansin niyo po kung anong unang lang reaction? Sila ay natakot. Pero anong sabi ni Jesus? Ako ito, huwag kayong matakot. Ano ang pinapahiwatig sa atin ng gospel na ito? Una, si Jesus ay presensya ng kapayapaan sa gitna ng unos. Pangalawa, pinapahiwatig na sa atin na ang kanyang salita ay paalaala na kahit ganong kalakas ang alon, siya ay naroroon. At ikatlo, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakikita sa kalmadong panahon, kundi sa pagtitiwala sa kanya sa gitna ng bagyo. Minsan sa buhay natin, ang buhay natin ay parang dagat na puno ng alon. Problema sa trabaho, may kakulangan sa resources, o kaya may mga sakit na hindi inaasahan. Pero ang gospel ay paalala na si Jesus ay laging naroon. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kapag narinig natin ang salita niya, ito yung a word of assurance for all of us. Lagi niyang sinasabi, ako ito. Huwag kayong matakot. Nagkakaroon tayo ng dahilan, ng lakas ng loob para magpatuloy. Paano natin maisasalapat ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pinaka-basic ay ito. Kapag may problema, kapag tayo ay natatakot, huwag kalilimutang magdasal. Lagi nating uulitin sa ating mga sarili yung salita ni Jesus. Huwag kayong matakot. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga unos. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin nakikita ang solusyon. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang maranasan namin ang iyong kapayapaan sa bawat araw. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito
lalong-lalo na sa mga dumadaan ngayon sa matinding bagyo sa buhay. I-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, sa ating mga kakilala. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.